Rodi Duterte invited to House hearing on drug war. Ayan. Formal na pong nagbigay ng ang Quadcom ng formal na imbitasyon kay Pangulong Duterte at siya po ay pinadadalo alas 9:30 ng umaga sa People's Center Building of the House of Representatives para po to provide valuable insights and shed lights on the issues under discussion, particularly on extrajudicial killings. Alam niyo po, wala naman pong problema, no, kung nakikita sa pagdalo po ni Pangulong Duterte dito po sa Quadcom, no? Alam ko po na kaya niya namang sagutin ano man ang ibato sa kanya. Ang problema lang, minsan po masyadong bastos itong ating mga congressman. Halimbawa po, i-apply po ba nila kay Pangulong Duterte yung yes or no lang na sagot? Kasi po, mahirap po yun eh. No? Pag ang tanging pwedeng, halimbawa po sinabi, may extrajudicial killing ba? Ganito yan. Yes or no lang po. Ako po, sa totoo lang, gusto ko po na madebate ni Pangulong Duterte itong mga to. Kaya lang, nakita na po natin to. No? Hindi po itong mga to, nakita na natin kay BP Sara na may tendency itong mga to na mambastos. Hindi po dahil sa nabastusan sila sa mga inasal ng guest nila, kundi likas sa kanila yung maging bastos. Kaya kung ako lang po ang masusunod, no? Hindi, kung ako lang po ang masusunod, maganda po yan paghintayin ni Pangulong Duterte sa Martes. Tapos hindi siya dadalo. Kung ako lang masusunod, syempre hindi naman ako parte ng Duterte. Kasi ang iniisip kasi natin, kayang sagutin ni Pangulong Duterte. Bakit ka po magsasabi ng self-incrimination na hindi naman po siya, wala naman po siyang kaso. Di ba? Yung self-incrimination po para lang po sa may kinasuhan na yan. Wala naman pong kaso si Pangulong Duterte. Hindi naman po niya kinakailangan na umaten talaga, no? Mababastos lang po si Pangulong Duterte pag umaten siya riyan. Kasi hindi naman mapipigilan ng mga yan na hindi mambastos eh. Vice President nga kasalukuyan eh. Kung pagsalitaan nila eh. Sinabihan pampusit eh. Imagine niyo kung anong pwedeng sabihin. Kung may magsalita ng kriminal ka, mamamatay tao ka, direkta sa presidente natin. Hindi po niya kinakailangan. Kung gusto nila, sampahan nila ng kaso at sa korte nila magkita-kita. Unfair po kasi, no? Maring gusto ninyo na makaharap dun si Pangulong Duterte dahil gusto nyong barahin. Kaso hindi naman ganun sila. Hindi naman pwede kang magsalita ng gusto mong sabihin. Kung po pwede lang po yun, na pwede mong sabihin yung gusto mong sabihin dyan sa mga congressman, okay lang yun. Walang problema. Kung tatanungin siya, bahala siyang mag-expound. Pero kung tatanungin siya, sasabihin lang yes or no lang. No? Mahirap po yun. Si BP Sara, kaya lang napilitan dumalo, nangingi siya ng budget eh. Alam nga namang bastusin niya, di ba? Pero yung nagkabastusan na, hindi na siya matinuli. Si BP Sara, kaya siya napilitang dumalo dito sa isa pang hearing. Kasi alam nilang magaganap eh. Iko-contempt yung mga tauhan niya.
Pero si Pangulong Duterte, hindi po nila pwedeng galawin yan. Kakalad ka rin nila. Iko-contempt nila pag hindi dumalo sa imbitasyon. Imbitasyon lang po yan. Hindi po siya kriminal. Nakita niyo naman po, hindi naman po natin masasabi na napakalakas pa ni Pangulong Duterte. Tama yun. Blockbuster talaga yun. Maraming manonood. Tiba-tiba kami. Pero ayoko. Ayoko silang bigyan ng kasiyahan. Tama po yun. Hindi po ubra sa normal na usapan. Hindi po ubra sa debate. Hindi naman po debate nagaganap dun. Balatubaan po yung nagaganap dun. Ngayon, hindi pa ba kayo nakapanood ng Quadcom? Hearing? Kung sigawan si Pangulong Duterte, yes or no lang, sasagot mo. Pandilatan siya ng mata dun. Di ba? Nakakahiya. Okay, punta na po tayo rito. Pero, dininay naman na ni Pangulong Duterte yan. Yung meron siyang, ang sinabi lang po ni Pangulong Duterte, pag nakagampan sila, halimbawa, tagumpay yung operasyon, pinocongratulate niya, pinakakain, ganun lang po. No? Pero yung may reward system, lalo na pera, tinanggi na po yan ni Pangulong Duterte. Okay, punta na po tayo rito sa walang katapusang banat kay BP Sara. Yung mga hindi pa po natin nababanggit ng mga congressman. Sabi na sa inyo, lahat ng congressman bibira eh. Ito po si Pami Zamora, Taguig City. Kawalang galang sa patay at hindi makatao, lalong hindi makapilipino. Hindi natin ginagawa yan sa sinumang patay, kamag-anak o hindi. In fact, we love our departed. We visit them in their resting places whenever we can. Alam nyo, may nakakalimutan kayong mga congressman. Binabanatan nyo yung pagpapahukay. Hindi naman sinabi ni BP Sara na ipapahukay ko yung tatay nyo at itatapon ko yung bangkay sa West Philippine Sea. Nakakalimutan nyo yung clause di ba? Ito yung sinabi ni BP Sara, kung hindi nyo ko titigilan. Meron pong kung hindi nyo ko titigilan. Kung titigilan nyo niya siya, hindi niya hukayin. Di ba? Nakasalalay po yun sa ginagawa nyo sa kanya. Punong-puno na siya eh. In fact, wala naman talaga kayong kaso, kayong mga congressman. Ang paulit-ulit nyo lang sinasabi, may mismanagement of fund, may misuse of funds. Misuse and mismanagement ay hindi ibig sabihin na siya ay nagnakaw, ibinulsa niya. Misuse at mismanagement, sino may sabi? Kayo? COA ba kayo? O yan sa patay po. Punong-puno na po si BP Sara. Ang ibig sabihin ni BP Sara, pag hindi nyo ko tinantanan, huhukayin ko. Diba? Pag hindi nyo, kung tinantanan nyo, hindi huhukayin. Kasi hindi nyo siya ginagalang. Tama naman yung sinasabi nyo. Pag sinabi nyo lang, out of the blue, huhukayin ko yung tatay mo at itatapon ko. Pwede kayo mag-react ng ganyan. Pero may pinagmumulan yun eh. Di ba? Hindi nyo ko tinatantanan. Pag hindi kayo tumigil, anong tawag sa ginagawa nyo sa kanya? Hindi nyo tinitigilan. Kawalang galang yun, di ba? Yun nga yung katapat nun. Total, hindi nyo na rin ako ginagalang. No? Yung ginawa ng pamilya namin sa inyo, babaliwalain ko na rin. Yun eh. Tandaan nyo, tanging isang Pangulong Duterte lang ang nakapagpalibing dyan sa Marcos President na dekada nang nakapreser. Hindi niya sinabi na
dahil bastos ako, hukayin ko yung ano ng tatay nyo. Hindi po. Sinabi niya, kung hindi nyo ko titigilan. Okay, punta tayo rito sa isa pang congressman. Kaya ko po ito ginagawa na ano, kasi malilito ako pagka, eto naman po, si Jude Asidre. Grabe, no? Bata pa to eh. Kung di ako nagkakamali, kasama to sa mga young guns eh. Pero nakinikinita nyo po yung pagmumukha, no? Naging bata rin ako, parang matini idol ako nung bata ako eh. Eto, bata pa lang po siya. Our most respected VP should stop being childish. Tindi, no? Sinabihan mo pang most respected, tapos tinawag mong childish. She only showed how selfish and self-centered she is. She could not even engage lawmakers in discussions about the CIF and disallowed funds intelligently. And she's supposed to be a lawyer, only one of unbecoming at that. Unbecoming a lawyer pa, no? Alam mo, Asidre, yun na nga eh. Lawyer nga si VP Sara. Kaya nga alam niya na wala kayong kaso laban sa kanya. Kayo lang yung nagpipilit, no? Na i-drag hanggang 2028. Yang walang katotoran yung confidential fund. Alam niyo sa totoo lang, sabi mo, she only showed selfish, she could not even engage lawmakers in discussion. Gusto niyo mag-engage sa discussion sa inyo? Saan? Saan niyo gusto makipag-diskusyon si VP Sara? Gusto niyo dayuhin kayo dyan at pagtutulungan niyo na naman. Alam niyo, yung mga matatalinong tao, mahirap madalawahan. Pinagtulungan niyo na siya nung una eh. Tinawag niyong pusit, tinawag niyo na kung ano-ano, sinigawan niyo, sinabihan niyong yes or no lang ang dapat niyang isagot. Tapos gusto niyo paulit-ulit siyang babalik dyan sa lungga niyo. Gusto niyo pala ng diskusyon. Di mag-request kayo ang pumunta sa Office of the Vice President. Malamang pagbigyan ka, Asidre. Mag one-on-one kayo. Mag-diskusyon kayo tungkol dyan. Pwede yun. Hindi. Ang gusto ninyo, diskusyon, mag-isa siya, tapos kayo 300. At sa sarili ninyong bahay. Malamang tatanggapin kayo ni VP Sara kung diskusyon lang ang gusto nyo. Pero kayo dadayo sa opisina niya. Di ba? Padadayuhin nyo yung Vice President para pagtulungan nyo. 300 kayo. Pagtutulungan nyong mag-isa. Bakit hindi kayo lumabas? Kayo ang pumunta sa Office of the Vice President. Kung talagang diskusyon lang ang gusto nyo. Malamang pagbigyan kayo. Pwede kayo mag-request. Ikaw, Asidre. Total, ikaw nakaisip niyan. Di ba? Igalang nyo kaya yung Vice President. Kayo kaya pumunta sa bahay niya. Kayo gusto nyo ng engagement. Gusto nyo ng diskusyon. Mag-request kayo. Pwede po ba kayong makadiskusyon? One-on-one po tayo. Ako po si Congressman Asidre ng Tingog Party List. Baka pwede po kayo makadiskusyon. Pupunta po ako dyan sa Office of the Vice President. Hindi po ba pwedeng ganun? Bakit po kayo ang dapat puntahan? Ang problema sa inyo, feeling nyo, mas mataas pa kayo sa Vice President. Yun lang yun. Okay, punta na po tayo rito. Desecration of the dead. Yan, may violation sa revised penal code. Yun, hindi rin nakakatawa yun eh. Ito po ang pahayag
ni DOJ Secretary. Tumodo na po. Meron Senate President, sangkatutak na congressman na. Baka umangal pa kayo niyan, ha? Baka sabihin nyo, pinagtutulungan pa kayong mag-isa ni BP Sara. Pati DOJ na ngayon, bumibira na. Kung mahina-hina po si BP Sara, anong pinalalabas nila ngayon? Merong kakulangan si BP Sara. Okay, dalawa yung punto nito ni DOJ Secretary. Desecration of the dead. Yan, may violation sa revised penal code. Yun. Yan ha, may violation. Pwede nang kasuhan. May violation eh. Ang tawag sa violation, desecration of the dead. Ikalawa, it does not speak of a sane and clear-thinking person. Hindi raw po yan sasabihin ng matinong tao. At ikatlo, hindi rin nakakatawa, sabi ni DOJ Remulla. Natural po yan, hindi kayo matawa kay BP Sara. Pero kami, tawan-tawa kami. Ikalawa, may kaso na po pala, no? Di ba hinahanapan nyo ng kaso? Kayo po, bilang DOJ, nakita nyo na pwede ng kasuhan. Kasuhan nyo na po. Para matigil na to lahat. No? Kasi matagal na kayo nagsasabi na may nilalabag si BP Sara kahit wala eh. Ako hindi ako naniniwala na may nilabag siya. Sinabi niya, ang linaw eh. Pag hindi nyo ako tinigilan, huhukayin ko yan. Ibig sabihin, tigilan nyo siya, walang magaganap na hukayan. May kondisyon po eh. Yun yung nakakalimutan natin eh. Parang sinasabi niya, manahimik kayo sa kakaatake sa akin, hindi ko na kayo pakikialaman din. Hindi niya naman po sinabi na basta na lang binastos. Eto po. Yung sinasabi pa nila na sinong matinong tao, isa-isahin nga natin itong mga binanat nito ni DOJ Secretary. Isa-isahin natin ha. Dito po to sa Philstar. Sa kanyang interview sa DCRH, desecration of the dead yan. May violation sa revised penal code yun. Hindi rin nakakatawa. So, wala pong kaso yung hindi nakakatawa, DOJ. Pero desecration of the dead, pwede. Kaya lang siguro, malamang, pag desecration of the dead, yung binastos mo lang talaga yung patay. Hindi po eh. Ang sinasabi po ni BP Sara, ulitin ko na naman, pag hindi nyo ko tinigilan ng kakaatake, nilinaw ko na po kakaatake. Ibig sabihin, kung tumigil sila sa kaatake, na wala namang basehan, hindi niya huhukayin. May kondisyon DOJ. Hindi niya naman sinabi, hukayin ko yung tatay nyo. Tatapon ko yan. Sige. Nagmula to sa isang tao na dinadayok-yok. Di ba? Okay. May nagsabi rito. Bakit si Kiko? Sinabi ni Kiko yan. Sinabi na ni Kiko na hukayin niya. Tama, di ba? Nasabi na ni Kiko dati yan. Bakit wala nagsasabi na pwedeng kasuhan si Kiko? Alam niyo po kung bakit? Ibubulong ko sa inyo. Wala pong bilang si Kiko. Hindi po siya nagmamatter. Ano man ang sabihin ni Kiko, pasok dito, labas dito. Walang epekto. Pero ang BP Sara, kada magbubukas ng bibig, apektado lahat. DOJ na nga, di ba? DOJ na. Okay. Ano pa mga sinabi ni DOJ? It does not speak of a sane and clear-thinking person. Iba na yun. Non-compos mentis of unsound mind na yung pinanggagalingan. Unsound mind na raw. Medyo yun nga, no? Hindi na po normal mag-isip. Alam mo, DOJ, ewan ko lang kung kayo lang po
ang kung talagang ako kasi mas malala yung mga iniisip ko. Iniisip ko lang po yun. Halimbawa po, no? Grabe po yung mga iniisip ko. Hindi ko pwedeng sabihin. Mas malala sa mga iniisip ni BP Sara. Pero sa tingin ko po, hanggat nasa isip ko pa lang, no? Normal lang po yun na mag-isip ka sa mga kaaway mo ng mga pangyayaring hindi karapat-dapat. Ang pagkakaiba lang po, si BP Sara at ang mga Duterte, may paraan sila para maramdaman mo. Maramdaman mo yung galit nila, maramdaman mo yung frustration nila dahil sa kapalpakan ng gobyerno. Nasasabi po niya yan lahat. Tingnan po ninyo. Yung dun po, magaling po sila public speaking. Yun ang hindi nyo kaya no? Ito pong mga Duterte, magagaling po silang mga public speaker. Kasi kung ikukwento niya lang, halimbawa, ayun sinasabi nyo marahil yung pupugutan ng ulo. Iniisip niyang pugutan ng ulo. Okay. Nagtapat lang po siya ng iniisip niya. Sa galit dun sa pangyayari. Kasi kung hindi niya sasabihin yun, kinuwento niya lang, nagalit niya ako minsan dahil dun sa hindi binigay ni Marcos. Halimbawa, ganito niya lang kinuwento. May isang estudyante, hiningi yung relo ng Pangulo. Hindi binigay, nagtawanan lang. Wala pong dating yun. Pero kung dinala tayo, no? Gaano po ka-effective yung speech o yung salita na ni BP Sara? Naging effective po yun kasi dinala niya lahat ng reporter doon sa pakiramdam niya. Nilagay niya, ano naramdaman ko nun? Naramdaman ko nun, tinititigan ko tong presidente na to. Anong uri ka ng tao? Sa sobrang galit ko, iniisip ko na, yun na nga, tanggalin yung ulo nito. Dinala niya tayo sa, pati yung naramdaman niya, ganun po sila ka-effective. Bilang mga tagapamahayag. Hindi ka magagalit, kaya marami sa inyo nagalit, naiyak, naawa sa bata. Dahil dinala tayo no sa emosyon niya. Dinala niya tayo kung ano yung ito yung naramdaman ko nung time na yun. Maaring sa inyo po na mga hindi marurunong magsalita sa tao na yung automatic pagkatapos nyo magsalita kahit walang nakikinig magpapalakpakan. Wala po yun. Pero sa mga Duterte po, doon po sila kakaiba. No? Hinu-humanize nila lahat ng sitwasyon. Nilalagay nila kayo. Nilalagay nila kayo doon sa sitwasyon na yun. Ito yung naramdaman ko nun. Hiyang-hiya ako para sa bata. Naaawa ako para sa bata. Pinaulit pa at pinagtawanan.